siya yung nag-work sa atin pagdating sa healing and deliverance. So healing and deliverance, the devil's points of entry. So meron po siyang points of entry, meron po siyang dinadaanan para makapasok sa buhay ng isang tao. O hindi man sa isang Christian, kundi pati po sa unbelievers. O, sa mga believers, syempre kailangan muna niya maghintay kasi may bakod tayo. Hindi katulad ng sa non-Christians, o sila lang yun, no? Kumbaga yung kalooban nila. So mamaya talakayin din po natin yan. So doorways, ano ba yung mga doorways? Basahin ko lang po isa-isa, tapos mamaya pag-aralan natin. So doorways, devil's points of entry, unang-una yung occultic doorways. Second is New Age doorways. Third is childhood doorways. You know, this doorways of inheritance, doorways through sex, doorways through addiction, doorways through ungodly soul ties, doorways through martial arts, doorways through rock music, doorways through fraternities and sororities, and yung mga familiar objects or cursed objects. O yan po yung ating pag-aaralan ngayong gabi. So hopefully matapos po natin. Hindi tayo masyadong gabihin or pwede nating ituloy na lang po sa susunod. Sabi po sa Ecclesiastes 10 verse 8, whoever digs a pit may fall into it, whoever breaks through a wall may be beaten by a snake. Same verse po pero different translation. He who digs a deep hole may fall into it, and a snake may bite him who breaks through a wall. Sa Tagalog, kapag ikaw ang naghukay, baka ikaw din ang mahulog doon. Kapag lumusot ka sa butas ng pader, baka tuklawin ka ng ahas doon. So every actions, every wrongdoings na ating nagawa, meron po yung consequences, or we invite something in spiritual realm na kung mabuti, syempre we invite the presence of God, angelic presence of God. Pero kung syempre kung masama, ano yung nai-invite mo? Kung ano yung nagagawa natin? Yun nai-invite natin. So may napanood po akong commercial. Nagtututbrush siya eh. Tapos nakita niya may tao na may lalaki doon sa loob. O ba't ka nandito? Sabi niya gano'n. Ay, pero English, ano po yun English po yung commercial. O bakit ka nandito? Sabi niya, pinanood mo ako kanina eh. Hindi ba alam yung mga pinapanood mo is na-invite mo? Sabi ko na. So hindi lang di po, mamaya pa po yun sa rock music or something na sa watch pagdownload natin ng mga sa social media, sa TV. Okay? So sinasabi po ng kasulatan, itong katotohanan na to, that we Christians ay merong hedge. So tayo pong mga Kristiyano, tayo pong mga mananampalataya, believers, meron po tayong hedge. Hedge by God's protection. Bakod po na niligay ng Diyos para sa ating protection, na kung saan ang demons hindi po makakapasok. So kung believers ka, meron ka ng hedge of protection galing kay God. Bakit po? Kasi anak ka ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, po proteksyonan ka ng Diyos. Amen? Tayong mga magulang. Iba sa bahay, sinisecure natin na protected yung ating anak. Pinapasok natin sa eskwelahan. Inaalam natin kung itong eskwelahan is ito ba secure. Protektado pa to, maayos pa to. Si God ganoon din po, no? Bilang ama natin sa langit, binibigyan niya rin tayo ng protection. Meron tayong hedge of protection. Itong hedge of protection na to, unang nabanggit po ito sa Job, kay Job. So sa story ni Job. Basahin po natin yung Job chapter 1, verse 10. Hast not thou made a hedge bakod about him? Si Satanas po, no? Sinasabihan si God. Hindi ba naglagay ka ng bakod, no? Basahin ko mamaya yung sa Tagalog din. About him, about him kay Job, about his house,
May bakod na si Job, may bakod pa yung bahay nila. About all that he had on every side. Lahat ng meron si Job, lahat merong bakod. Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. Basahin ko rin po sa iba translation. You have always put a wall of protection around him and his home and his property. Sabi ni Satanas, palagi ka naman naglalagay ng wall of protection, hedge, bakod, wall around him, his home, and his property. So nagreklamo siya, hindi ko mapapasok yan, may bakod yan eh. Eh, ikaw yung naglagay ng bakod eh. So alam natin, kapag sa God binakuran tayo, hindi po demons eh, no? Hindi po mga kawal ni Satanas eh. Hindi po mga anghel ni Satanas eh. Si Satanas mismo hindi makapasok eh. At kung si Satanas hindi makapasok, paano pa makakapasok yung mga demonyo? Yung sa ginawang bakod ng Diyos. Amen. Can you imagine mga kapatid, ano kayang bakod to? Ito po ba yung bakod ng kahoy, bakod na bakal? Alam naman natin ito spiritual, pero I believe mayroong spiritual na bakal, spiritual na kahoy. Why? Eh nabibilanggo nga yung Diba? May nabalinggong mga espiritu sa Hades. Ang mga anghel nakakadena. So ano 'yon? Spiritual. No, merong spiritual chain. Merong spiritual prison. So merong spiritual at ito ay nagagayan sa physical. Kung ano yung sa physical, unang pinanggalingan niya ng spiritual. So imagine natin, ano kayang wall to? Anong harang kaya ang ginawa ng Diyos sa atin? Ito ba'y liwanag? Ito ba'y hangin? Ito ba'y bakod ng anghel? Ano kaya ang nilagay ng Diyos? Kung tayo po ay may bakod. So ano po yun? Meron po nabanggit sa Zechariah 2 verse 5. Sabi po dito, for I said the Lord will be unto her a wall of fire round about and will be the glory in the midst of her. Patukol po sa Jerusalem. Sa Tagalog, sapagkat ako, sabi ni God, sapagkat ako ay magiging sa kanya ay isang pader na apoy sa palibot, sabi ng Panginoon. Amen? So meron pong isang ano ba tayo? Nakakatuwa rin po isipin na ang sabi ni John the Baptist, pinapakilala niya na siya ay nagbabautismo sa tubig para sa ikapapatawad ng kasalanan. Pero si Jesus Christ is nagbabautismo sa Espiritu, Espiritu at apoy. Amen? So baptize means sa Greek po is baptizo. So baptizo is emerge. So we are baptized by the Holy Spirit and fire. So imagine mo, ang baptizo, emerge, nakalubog, walang nakalubog, no? Walang nakalitaw. O sinabi mong baptize, nakalubog. Biruin mo, the Holy Spirit and fire, nakalubog tayo doon. So sa fire na yon. So isipin mo mga kapatid, may nakapalibot sa atin na apoy. Ayan po yung aking ini-imagine kapag ako'y nasa deliverance na I have a wall of fire around me. That I baptized by the Spirit and fire. So hindi po makapenetrate ang demons and siyempre yung devil. Meron pong isang kilalang evangelist na po ngayon sa deliverance. Minister po ng deliverance. Siya po si Evangelist Jan Ramirez. So binasa ko po yung ibang mga libro niya, and then may nabasa po sa testimony niya na nung po siya nasa kampo ng kabila, ng kalaban, siya po'y meron ng karanasan na siya po'y lumalabas na ang kanyang espiritu sa kanyang katawan. Pupunta sa mga simbahan, pupunta sa mga bahay-bahay, nagka-cast out siya ng fear, ng division sa church.
ang gustong-gusto niyang sirain yung mga Christian. Gustong-gusto niya po sirain 'yon. Kapag po mayroong pumupunta sa kanya para maipapatay sa kanya, kapag Christian po libre, hindi po siya nagbababayad. So may mga ritual pong ginagawa, may papatayin siyang mga hayop, may bungo na kukunin sa sementeryo. May mga panukala ni Satanas na sometimes Christians are lack of knowledge dito. No? And ang nangyari, so meron po siyang narinig sa baba ng bahay niya na nagkakantahan, masaya na nagkakantahan. Siya po'y nairita. Kaya po pag naiirita po kayong makarinig ng Word of God, pag may taong naiirita sa Word of God, may taong naiirita sa mga Christian song, worship, praise, asahan mo na meron niyang demon sa kanyang buhay. Kapag ayaw niya ng mga ganyan. Tapos, ang ginawa niya, nilabas po niya, lumabas po siya sa kanyang katawan, pinuntahan niya. Pero nakita niya, hindi niya na mapasok, hindi niya magalaw. Kasi po, ang nakapaligid sa kanila ay wall of fire. Nakakatawa rin po kasi yung nasa impyerno ay walang hanggang apoy, hindi namamatay na apoy. Alam natin na talagang yung fire is for the devil. No? Torment sila. So as believers, as Christians, meron tayong hedge by God's protection. Amen? So, syempre, ang boundaries natin, syempre, yung Word of God. Para lumabas tayo dun sa hedge na yon. Kapag lumabas tayo against tayo sa will ni God, sa kanyang salita, the Word of God is the will of God, the mind of God. So, pag lumabas tayo as Christian, talaga meron tayong kapahamakan na mangyayari. Amen. Pero sa atin pong kaparaanan yun, kaya tayo nakakapagbukas. So, ang doorways, tayo po yung nakakapagbukas nun. Hindi po si God, hindi kailanman, hindi bubuksan ni God yun kasi gusto niya protected tayo eh. So, as Christians, kailangan alam natin kung ano yung mga doorways na to para hindi po tayo maging biktima ng enemy. So, as mga non-Christians naman, meron din po silang bakod by their free will. So if they will not allow themselves to yield sa kasalanan, so hindi naman po sila ma-demonize o hindi sila ma-tempt. So, kung they will not allow, if they will not allow themselves na mag-yield sa kasalanan. So bago makapasok ang demons, kailangan munang mawala o magkaroon ng opening doon sa protective hedge na binigay ni God. Hindi po siya makakapasok kung walang opening. O hindi po siya makakapasok sa isang tao, hindi siya makakapasok sa katawan kung wala pong opening doon sa hedge na yon, doon sa wall na yon. Amen? So, sin alone, kasalanan at tanging kasalanan lang ang dahilan at paraan ng demons para makapasok. No? Through sin, makikreate po ito ng hole, butas, and these holes are opening na tinatawag natin doorways. Amen. So yung doorways na yun, paano po yan kung sakaling nakabukas doorways, masasara po ito? Yes, masasara po ito. Doorways are only closed through and cleansing. Okay? 1 John 1:9, but if we confess our sins to God, He will keep His promise and do what is right. He will forgive us our sins and purify us from all our wrongdoing. Amen po ba mga kapatid? No. So kailangan po laging magpahayag ng kasalanan sa Diyos kung may nagawang kasalanan. Kung araw-araw ka nakagawa ng kasalanan, araw-arawin mo rin ang pag-confess sa paghingi ng tawad. Hanggang sa
masabi mo sa sarili mo, hanggang kailan ba ako ganito? Diba? Hindi naman po nauubos ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak. Tandaan po natin, ang turing sa atin ng Diyos, anak. Anak po ang turing niya sa atin. O, yung turing natin sa mga anak natin pa nagkakasala, mas higit pa ang pagmamahal ng turing ni God sa atin. Lagi niya tayong gustong hindi mapahamak. Diba sabi ni Paul, magalit kayo at huwag kayong magkasala. Huwag niyong bigyan ang daanan ang diablo. Dahil sa inyong galit. So kapag ikaw ay merong, normal na sa isang tao na medyo magkaroon ng anger sa mga may mga anak ng pasaway. Nagagalit ka. Pero ang bilin ni Paul, huwag hayaan lumubog ang araw na hindi nawawala ang galit. Pag nagalit, huwag bigyan ng daan ng diablo. Isang daan ng diablo yung galit. Hindi lang po yung galit, selos, inggit. Marami pa pong iba na pwedeng maging daan ng diablo. Pagsisinungaling na kailangan nating isara kasi alam natin na pangahawakan ng diablo ito. Alam niyo ba ang Diyos walang listahan ng ating mga kasalanan mula nung tinanggap natin si Jesus Christ? May listahan lang ang diablo sa ating mga kasalanan kahit nung tinanggap na si Jesus Christ. Amen? Gagamitin niya kasi yun eh. Yun yung gagamitin niya para i-condemn tayo, hiyain tayo, feeling guilt. The Holy Spirit hindi po, co-convict niya tayo, tutulungan niya tayo na bumalik. So, kailangan po nating i-release o i-confess kay God yung ating mga kasalanan. Talikuran ito. And let the Lord purify us. Itama yung ating mga maling gawain. Ang kasulatan ay nagpapaalam sa atin kung ano yung ating mga kasalanan. Kumbaga, pag nakita mo yung kasulatan, yung commandments, nakikita mo rin kung gaano ka makasalanan. So, ginamit ng diablo, ginamit ng kamatayan, ginamit ng kasalanan, di ba? Yung kautusan, ginamit ng diablo. Kasi sabi niya, hindi ka naman nakakasunod sa kautusan, sa utos ng Diyos. So, may kasalanan ka. Kasalanan, ang bunga niyan ay kamatayan. Kaya nga, hindi na tayo under the law, kasi hindi naman tayo makakasunod ng buong buo dyan. Tayo is nasa ilalim ng biyaya. Diba? Law come through Moses, grace kay Jesus Christ, received by Jesus Christ. So, we need the Lord Jesus Christ. Every day, araw-araw po yan. Huwag tayong aalis yung paningin natin sa Panginoon. So, pinatawad na tayo, nilinis tayo, wala nang pangahawakan ng devil. Amen? Alam mo sa puso mo kapag alam mo sa puso mo pag nagkasala, di ba? Alam natin na yung understanding natin na kapag hindi natin ito naintindihan yung kapatawaran ni God, gagamitin ng enemy yun. Pero kung alam mo, pag bibigyan ng tawad, papatawarin ka niya, 1 John 1:9, ito yung sasabihin natin, okay, ito yung pangako na, ito po yung pangako. So, tingnan ka ni God na wala ng kasalanan. So, kailangan mong tingnan yung sarili mo na natawad na Diyos sa iyong kasalanan. Amen. So, okay na. But a person, after mong may forgiveness, pero after nun, wala ka namang ginawa. Hindi naman taga-repensyon nangyari, hindi pa ng balik sa Diyos. Nung alam mo pinatawad ka, mga ilang balik na naman. Hindi repent, guilty ka lang, feeling sorry, iyak ka lang. So, mangyayari sa inward parts, ano ba yun? Soul part natin. If it's not, or it's empty, ito'y empty or not filled with God, pinatawad ka na,
Nakaisip ka ng deliverance, but hindi ka naman filled ng Word of God or walang prayer life, walang Bible study. Basta balik lang sa dating gawain. So mangyayari po yan, mag-o-opens po yan ng another doorway for more demonic manifestation. Mas malala pa po yung mangyayari. Diba, alam niyo po yung istorya sa Matthew chapter 12, verse 43 to 45. Sabi po doon, ang masamang espiritu, pag lumabas sa tao, gumagala. Sa mga payong lugar, naghahanap ng mapapahingahan. Tapos kung wala nang matagpuan, iisipin niya bumalik dun sa kanyang pinanggalingan. Ang tawag nga niya po dun sa kanyang pinanggalingan, sa katawan ng tao, ay bahay na. Diba? Ang tawag ng demonyo sa katawan ng tao, bahay. Ang tawag naman ni God sa atin ay templo. May pagkakaiba, no? Yung bahay at templo. So, aalis siya, tatawag pa siya ng 7 pang espiritu na mas masama kaysa sa kanya. So, sila po yung magiging 8. No? Papasok sila sa taong iyon at doon maninirahan. Kaya lalo pang sasama ang kalagayan ng taong iyon kaysa di. So, ganyan din ang mangyayari sa masamang henerasyong ito. May na-remind sa akin, kapag nagalit ka, hindi ka nagpatawad, tapos espiritu ng galit, ayun na, mayroon ng spirit of murder, mag-iisip ka ng patay ko kaya. Mag-iisip ka na magsinungaling. Ang dami na pong sasama. Marami na sasama dyan. Marami ka ng thoughts na isipan mo kapag you miss, no, na humingi ng tawad sa Panginoon. Kapag ang tao hindi nagpatawad, may demons na nagtotorment sa kanya. So, kailangan humingi ng tawad at magpatawad. Amen. So, any dealing with Satan opens a doorway for incoming satanic power. So, kapag meron tayong ugnayan, alam man natin o hindi natin alam, may nagbubukas ito ng hold o hino-hold tayo ni Satan o ng mga demonyo. Lalo na kung sinasabi natin, wala na yan, Kristiyano na kami, hindi na yan tatalab sa amin. Okay lang sa bahay namin yan. Okay lang magsuot ako ng mga damit na may bungo. Okay lang na maglay ako ng mga Buddha, Pungsay, kasi Kristiyano na ako. Hindi na yan tatalab sa amin. Mamaya po, lawakan natin yan. Sa Leviticus 19 verse 31, huwag kayong sasangguni sa mga espiritistang nakikipag-usap sa kaluluwa ng mga patay. Dahil kapag ginawa nyo ito, ituturing kayo na marumi, ako ang Panginoon na inyong Diyos. So, konting lang po ito, no? Sideways lang po sa ating mensahe. Sabi po dito, huwag kayong sasangguni sa mga espiritistang nakikipag-usap sa kaluluwa ng mga patay. Meron pong sa Body of Christ, so maraming nangyayari na lalo na sa social media, sa mga content creator na Christian, lalo na po yung talagang kilala. Meron po dong isang kilalang content creator na ang sabi niya, kasi wag sasangguni, no, sa mga spiritista na nakipag-usap sa kaluluwa ng mga patay o necromancer, no, nakipag-usap sa mga kaluluwa. So, sabi niya doon, bakit pinagbawal ng Diyos na makipag-usap sa mga espiritista, no, na nakipag-usap sa kaluluwa ng mga patay? O kung ikaw mismo ay nakipag-usap sa kaluluwa ng mga patay, bakit daw po pinagbawal ng Diyos? Pinagbawal daw po kasi yun daw po ang mga kaluluwa ng mga patay, mga demonyo. Mga demonyo na yan. Yung kinakausap niya mga kaluluwa ng mga patay. Without any biblical verse na magsasabi na yung mga kaluluwa ng patay is mga demonyo. So dito po sa verse na to, sinasabi dito, huwag kang sasangguni sa mga espiritistang nakikipag-usap sa kaluluwa ng mga patay.
So meron talagang kaluluwang patay pero di sinabi na demonyo. Meron nakikipag-ugnayan sa kaluluwa ng patay pero hindi sinabing demonyo. But according to them, ang mga kaluluwa ng mga patay ay mga demonyo na. Which is kami, I disagree po. No? If lang po, no, kung ang mga kaluluwa mga patay, ang mga kaluluwa ng mga patay ay mga demonyo, or if someone here sa atin po na nakita yung mga mahal natin sa buhay, meron po kayo nakita, tawagin yan is multo. Mga multo, nagmumulto si nanay, nagmumulto si tatay, no, napapalaginipan ko itong namatay kong kaibigan, itong aking pamilya na pag-naginipan. We do some dealings po tungkol sa dyan po. Paano po yun? We have the gifts of the Holy Spirit. And isa sa mga gift ng Holy Spirit ay yung discerning of spirit. Discerning spirit, nadidiscern mo kung ito ay espiritu ng demonyo ba to, anghel ba to ng Diyos, ito ba ay espiritu ng namatay, o ano bang klaseng espiritu. Madidiscern mo po yan. Malalaman mo kung demonyo yan. Unang-una, ang mga demonyo, hindi po yan kasabi that Jesus Christ is my Lord. Hindi po so isa po yan sa mga process doon, no, sa deliverance. So kung meron po dito nakapakita ng multo na nagiinip, so we can address that issue. We can address that po yan. Amen. So ito po ay sideways lang po ito, no. So as Christians, we should be aware of these entry points. Kailangan aware po tayo sa mga entry points ng enemy. Kasi po sabi sa Hosea 4:6, napakalinaw na po na sinasabi doon that due to lack of knowledge, God's people perish. So only when we become aware doon sa kanyang schemes, sa kay Satan, doon sa schemes niya, tayo po ay magagard natin yung ating sarili, pati po yung ating mga pamilya, yung ating mga anak. Amen po ba mga kapatid? So, tao po tayo doon sa mga doorways. So, una po natin nabanggit kanina is yung occultic doorways. Occultic doorways. Ano ba yung, the word occult literally means hidden. Hidden, nakatago. So, dito pa lang, alam natin na nireveal na kung paano in-orchestrate ni Satan yung kanyang mga plano para makapasok doon sa sistema ng kanyang bibiktimahin. Nakatago. Hindi alam. Kasi kung alam mo yan, bakit mo ba papasukin si Satanas kung alam mo naman na ito ay scheme ni Satan? So, ang kanyang ginagawa is ayaw niyang magpakita, ayaw niyang ilantad kung anong kaparaanan, paano siya nakakapasok sa buhay ng isang tao. Amen po ba? So, occultism involves religious practices na ang source is hindi si God. Ano po ba yung mga list of common occult practices? So, meron po tayo dito, example. Horoscope reading. Sino po gumawa niyan sa kanya? Sa naranasan niyan? Opo. I believe ako ay high school, college, hanggang sa nagtrabaho po ako po ay nagbabasa ng horoscope. Andiyan po yung gusto kong malaman, ano ba ang susunod kong kulay ng damit ngayon? Ano ba ang swerteng number? No, merong 6 na number, tapos kukunin ko yan, tatayan ko sa loto, o kaya sa wedding. Mga ginagawa ko po yun. Sumunod is fortune telling. Ayan, ginawa ko rin po ng fortune telling. So, ano bang kapalaran ko? Ano ba nakikita mo sa akin? Meron po akong kaibigan na nagbabasa ng palad.
Ako po'y nagpahula, kung nagawa ko po lahat yan. Tilip, palm reading, consultation with albularyo's. Ayan. O, mula pagkabata hanggang sa age of 29, 30, ginagawa ko po yan. Ouija boards, Spirit of the Glass, ayan. Mga occult practices yan. Yung kanina binanggit natin, necromancy, consulting the dead. So, meron po ba dito, kinausap yung namatay na kamag-anak, Nay, Tay, ano po ba yung ganito, ganyan, no? Consulting, kumukonsult ka. Iba po yung confrontation sa consultation. Ang ayaw ni God, consultation. Kasi bakit nga ba ikaw kukonsulta sa patay? Eh, ang Diyos mo ay buhay. Sabi niya, huwag kayong kumonsulta sa mga patay. Doon po siya nagagalit. O hindi po sinasabi na, demonyo yung kinukonsultahan nyo, kaya nagagalit ako. Ang context po is, sabi niya, huwag kang kumonsulta, huwag kang magtanong, huwag kang manghingi ng anuman na payo sa mga patay. Patay na nga yan eh. Ako ang Diyos ng mga buhay. So yung kanyang bayan, pambihira, ako yung Diyos nyo. Tapos dito pa kayo na sumasangguni. Eh syempre, yung mga patay na pamilya natin, may alam naman talaga yan natin. May alam sa atin. Or kung ano may mga alam nila. Sabi ni God, ba't kayo kumonsulta doon sa patay? Kumonsulta kayo sa akin. Confrontation is not asking or manghihingi ka ng advice. Confrontation is, bakit ka nandyan? Anong ginagawa mo dyan? Ano yung kinalaman mo yan? Ganun po yung nangyayari pag confrontation. So magkaiba po sila. And God is not against do sa confrontation. And alam natin, lahat ng kinasawt ni Jesus Christ, kino-confront niya yung mga demonic spirit. Okay? Next is consulting spiritists. Yung pinasabi kanina, ESP, psychic experiences, third eye, astrology, future telling, reading stars, astral projection or soul travel, prayers and incantation, spells and levitation, telekinesis, yung moving objects, or herbs, o yung mga galing sa from Hindu gurus. So, kung meron tayong mga ganyang karanasan. So, hindi naman po natin matatopic lahat, pero ito lang po yung mga parang pangunahin na dapat natin malaman. Pero po akong kaibigan na nag-aaral ng occult, pero ngayon pastor na po siya, no? Praise God. Sa trabaho po ako noon na yung kanyang girlfriend ay aking kaibigan. Yung kanyang boyfriend, hindi naman may close. Sabi niya sa akin, baka pwede mong tulungan yung boyfriend ko. So sila po yung nasa opisina, ako po yung nasa labas ng may sa department. Baka gusto mo tulungan yung boyfriend ko kasi kinuwento niya po yung mga ginagawa. And so, sige kung kung papayag siya. Sumama po siya sa bahay namin. Biruin niya po from 8 p.m. wala kaming tulog, hanggang 4 a.m. kami nag-uusap, nagpe-pray, nagde-deliverance. Nakapasok pa po kami. Praise God, napaka galing ng kalakasan na binigay ng Panginoon. Siya po nagpa-practice ako, napakarami niyang libro, bumibili siya ng mga ibang libro ng magic, black magic. Ang kanyang libro na binili halagang 20,000 plus para lang doon sa mga paraparnalyas ng itim na mahika. Ayan. Alam niyo po ba, siya po ay nakapagbuhay na ng hayop, nabubuhay na, namatay na, nabubuhay niya. Kapag siya ay nagpe-pray, nakapagpagaling na rin siya. Nakakabuhay siya ng tuyot na halaman. No? Kapag nagalit siya, may mangyayaring di maganda doon sa kinagalitan niya, nakagalit niya. Kaya sa nakapag-meet po kami. I believe kasi noong time na yon, rin niya ako, dinidesign niya rin ako. Kasi meron na yung malaki na po yung kanyang nalaman sa kaharian ng Diablo. Sa Kingdom of Darkness. Pero noong time na yon, God, siyempre hindi naman matatalo si God. Once na meron ko understanding sa iyong identity,
Hindi naman kaya ng diablo mag-penetrate. Pinakamalaga po may alam talaga tayo sa salita ng Diyos. Hindi po sa memorize mo ang Word of God, kundi naiintindihan mo yung sinasabi ng minememorize na kabisado mo, Word of God. So pray po kami ganyan, no? Hanggang sa na-break po, may na-break po sa kanya. And then believe me mga kapatid, hindi po easy kasi yung mga kagrupo niya doon sa kanilang occult, kakulto, ganyan, no? Kanya pinasukan, sila po ay inaatake po kami. Kasi mga bago pa lang din. Meron nangyayari pong ganyan. But, siyempre, by God's power, we are protected kahit minsan nasasaktan. Dinala niya po yung kinabukasan yung kanyang mga paraparnalyas. So, meron po siyang batong umiilaw, tuwing bilog ang buwan, ito yung nagliliwanag. Oh, galing. Meron po siyang dinadasalan, parang yung may damo o halaman doon sa tela. Tapos sabi niya, everyday pinapakain niya yon. Ibig sabihin na pinapakain, dinadasalan. Tapos meron siyang mga anting-anting. Dinala po niya lahat yun sa pabrika at pinadala ko po sa kanya. So, sige, wasakin natin ang lahat ng ito. Sunugin mo tong mga ganito, kasi yun po yung sinabi ng Biblia, sunugin. May ba yan sa Acts, sinunog nila lahat ng mga libro nila. Sa laking halaga ng mga libro na yun. So, yung kaibigan ko pong yun, dala po yung batong umiilaw, yung kanyang kwintas, ganting, na ang nakalaman ay mga demonic spirit na sinasamba niya, na hindi niya alam. Pero nung na-open po siya, di pa pwede yan, nag-renounce po, binik namin kung ano yung kanilang ugnayan, and then naging pastor po siya. Naging pastor po siya, nakakatulong ko po siya doon sa pabrika. Kapag hindi po nakakapunta, siya po yung nag-iisip doon. So praise God, hindi lang po ito basta lang kinikwento ko sa inyo. Ito po ay aking na mga naranasan din pagdating po sa deliverance. Amen. So next po is New Age doorways. The New Age movement is an emerging worldwide religion which is a counterfeit of Christianity. Ito po gumagamit po sila ng scientific, political, social, and business facets. But in reality, it is from the teachings of Hinduism. Nag-disguise ng Christian-like teaching lang. No? Kino-cover up lang nila pero hindi naman talaga ito sa Christian. Ito po ay teaching ng Hinduism. They believe God is an impersonal force, not a personal being. So si God is ano lang yan, force lang yan, hindi yan person. Unlike yung ating napag-aralan last time, that the Holy Spirit is personal being. He can talk, he can listen, sa will. So dito po sa New Age movement, sinasabi nila na naniniwala kami sa Diyos, pero ang Diyos is puwersa lang. At alam natin mali yan ay sa salita ng Diyos. So yung common New Age practices, number one is yung yoga. So meron po bang nakapag-yoga dito? So ano ibig sabihin ng yoga? Yoga means yoke. Yoke or link. Alam po yan, pamatok. Yoke. Diba? Sabi po doon, sabi ni Jesus Christ, di ba? My yoke is easy, light, ang gano'n. Niyayahan tayo sa kanyang yoke. Mag-link tayo kay Jesus Christ, yun ang gusto niya. I-yoke link natin, mag-link tayo. So, kung hindi si Jesus Christ ang na-link sa'yo, ang nakalink sa'yo is demons. Yoga, it means yoke or link na most practitioners are not aware that they are being yoked with the demons. Bakit po? Kasi po, dinuturo sa yoga is emptying the mind. Hindi po ba? Emptying the mind. So kapag empty ang mind mo, the demonic spirits enter and can control the person.
Kasi empty na nga yung mind mo eh. So bibigyan kanya ng thoughts, and ang thoughts, alam natin kapag bumaba sa puso, sa emotions, madali ng i-action. So ito po is counterfeit ng biblical meditation. Amen. Emptying the mind is different from meditation. Joshua chapter 1 verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbulay-bulayan araw at gabi. Meditate day and night upang iyong masunod ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Psalms 119, 9-11. Paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan? Sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Hinanap kita ng buong puso ko, o wag nawa akong maligaw sa mga utos mo. Iingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. So, ang biblical meditation, it encourages us to be active in mental participation. O, ang sinasabi ng salita ng Diyos, meditate. Alam niyo po ba yung may umiikot-ikot na salita ng Diyos sa iyong isipan? Araw-gabi. O, ang kailangan mo healing, kagalingan. So, anong word of God? Anong i-meditate po? Yung 1 Peter 2:24, by His wounds I am healed. So, mula umaga hanggang gabi, yun yung aking i-meditate, bubulay-bulay, that I am healed by the wounds of Jesus Christ. So, ito po counterfeit. Yung emptying the mind. Eh doon, walang laman. Pero kay God, ang gusto niya, magkaroon ng laman ang ating isipan. Kaya sabi, renewed your mind. No? Huwag makiayon sa mundong ito, sa takbo ng mundong ito, kundi sa salita ng Diyos. So, kailangan natin ng active. So, every day dapat merong dumadaloy o merong umiikot-ikot, no? Diyan sa iyong isipan na Word of God. Si Jesus Christ, laging nandiyan sa isipan mo. I believe, wala po ditong nakalimot miski isa sa pangalan ni Jesus araw-araw. Laging nandiyan sa isipan mo, siyempre, lalo-lalo na sa ating puso. So, yung meditation is important para mag-manifest yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. At yung emptying the mind, which yoga, ituturo ng yoga, nag-i-invite tayo ng demonic spirit na umenter sa ating isipan. So meron po nagtanong sa isa naming doon po sa aking Bible study rin online. Sabi po niya, Pastor, paano po yun? Ang PE po ng aking mga anak is yoga. Paano po yun? Sabi ko, kompromiso nga po yan. Kasi, una, hindi nyo alam na ang yoga is demonic. You can maliling ka diyan sa kanyang practice. Sabi ko po sa kanya, ngayon alam mo na anong gagawin mo. Pwede mong kausapin yung mga anak mo. It's not, hindi to pwede sa amin as Christians. Pwede ba kami mag-project lang? Kasi sa tingin ko, hindi naman babaksak kung hindi i-skip mo yung PE po nila. Pwede po kayo pagawa kayo ng letter sa pastor ninyo para ibigay po sa admin ng school para hindi po ma-involve yung inyong anak sa ganong gawain. Or, kung hindi nyo po kayang gawin yun, ay deliverance po yung anak ninyo dahil doon. Pero iba po yung alam mo na tapos ginawa mo pa. Amen? So, meron po yung consequences. If alam mo nang mali, alam mo na kung na-invite mo, tapos tinutuloy mo pa. Ayan. Amen. Ayan. Another is yung hypnosis or mind control. So, sa mind control, ginagawa po nito, sinasamantala po nito yung kahinangan ng isang tao para sundin
yung utos ng nag-a-administer. Pero kung meron po kayong karanasan yan, no, na budol or something na may ginawa kayo against sa inyong kalooban, pero yun po yung hindi nyo po kaya pigilan. So meron po yung mind control. Yung taong yun. Amen? Okay. Next po is yung childhood doorways. Ano po ba yung childhood doorways? Childhood doorways, these are traumatic, scary encounters with demon spirits during childhood. So, kung kabataan po natin, meron po tayong mga ganyang experience, o matatakutin ka, sobrang matatakutin mo, tinakot ka ng kapatid mo, o ng kaibigan mo, meron po yung epekto, doorways po sa atin. So, ito po yung mga list ng doorways sa ating childhood. Fear of monsters. Alam niyo ba, ay takot ako sa sumilip sa ilalim ng higaan. Takot akong sa dilim. Kasi nung bata ako, tinakot ko sa dilim na may madilim, may multo diyan, di ba? So kung meron po tayong mga ganyan nararanasan pa ngayon pa hanggang ngayon, so yan po is doorways po, nagkaroon po ng spirit of fear dun sa nangyari sa iyo ng bata ka. O kaya meron kang kaibigan na multo, may kaibigan kang engkanto o duwende na kinakausap ng bata ka. Or kahit hanggang ngayon. Yung tita ko po, meron po siyang kaibigan na duwende na naginip po siya. Nagpakita sa yung mga duwende. Yung kinakaibigan siya, gusto siyang bigyan ng maraming pera. Ay kinuwento po sa akin ng nanay ko. Nanay ko lang po nagkwento. Ngayon, nung kinuwento ng nanay ko, pinasok ko po. Pinasok ko po yung kasi nagkaroon ng kaugnayan sa nanay ko eh. So mga kapatid, tandaan po sa spiritual realm, once na nagkwento-kwentuhan po kayo or meron kayo about sa spiritual realm, yung meron na po yung kaugnayan. So, gusto po makapasok ng espiritu na yon doon sa nakwentuhan niya. So kinuwento po sa nanay ko ngayon. At nanay ko kinuwento sa akin. So ngayon pinasok ko po yung yung mga duwende. Sabi ko, pinapalis ko sila. Pinapalis ko po sila sa nanay ko, and sa tita ko. Dinil ko po siya nang hindi alam ng tita ko kasi hindi pa naman ganun kaano yung tita ko about sa mga ganitong gawain. So ngayon po kinamusta ko mga ilang linggo nung pagpunta ko sa nanay ko, pagbalik ko, "Nay, kamusta na yung yung duwende ni Tita Berta?" Sabi, "Paano po Berta?" Ruby ang pangalan. Sabi po ng nanay ko, "Wala na. Nagpaalam daw sa kanya, umalis na." So you can command kasi you know your authority, hindi pwedeng makapasok yan sa buhay mo. Kasi kahit sabihin nyo pang mabait, puti, itim na duwende yan, puti, sabi nila puti, mababait naman yun. Hindi po, mga kapatid. Huwag po kayong maniwala doon. Once na nakipag-ugnayan ka, it's a sin against God. Kung gusto mo magkaroon ng kaibigan, yan si Holy Spirit. Siya ang kaibigan natin. Di ba? Alam na lahat. Amen? So ano pa po ba? Yung paulit-ulit na bangungot. Ano po dito binabangungot ng paulit-ulit? Yan. Yan po yung childhood natin na tinakot ka na magkaroon ng matinding takot. And ano po ba? Yung mga nakakatakot na laruan. Isa rin po yan. Doorway sa nung kabataan po natin. Amen. So ilan pa ba? 1, 2. Sige po. Tuloy natin. Doorways of inheritance. Doorways of inheritance, demons and the bondage. So yung pagkaalipin. Ito po ay na-inherit. Mamaya papaliwanag natin kasi meron din po itong discussion dito, no? Dito po sa mga verses na babasahin ko. So the Bible strongly points out that the sins of their fathers would affect future generations. Sabi po sa Exodus 20 verse 5, "Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking pinaparusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi,
ng mga napopoot sa akin. Numbers 14 verse 18. Ang Panginoon ay mabagal sa pagagalit at sagana sa tapat na pag-ibig na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsuway. Ngunit kailanman ay hindi pinapawalang sala ang may sala na dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salinlahi. Deuteronomy 5 verse 9. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang hanggang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salinlahi ng mga napopoot sa akin. So meron pong sinasabi po sa Old Testament about this. Doorways of inheritance or demons and pagkalipin dahil po dun sa namana o na-inherit natin. Ang sabi po sa Nehemiah 9:1-2, confession is needed for these generational sins so that doorways ay maklose. Ang sabi po sa Nehemiah 9:1-2, nang ika-24 na araw ng buwang ito, ang bayang Israel ay nagtipon-tipon na may pag-aayuno at nakasuot ng damit sako at may lupa sa mga ulo nila. Ang mga Israelita ay humiwalay sa lahat ng mga dayuhan at nagtayo at nagpahayag ng kanilang mga kasalanan at ng mga kasamaan ng kanilang mga ninuno. Amen? Even sila, gusto nilang ikat na itong kasamaan ng aking mga ninuno ay hindi ito makakatawid sa aking henerasyon. O sila po ay kailangan mag-cut para po yung demonic na nag-influence sa kanilang mga magulang na gumawa ng kasalanan ay hindi makatawid sa kanilang henerasyon. Meron pong sinasabi sa Ezekiel 18 verse 20, ang taong nagkasala ay mamamatay. Ang anak ay hindi magdurusa dahil sa kasamaan ng ama. Ni ang ama ay magdurusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay isa sa kanya at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. So para bang contradiction yung ating binasa, mga kapatid? Ay sabi dito sa ating mga verse na basa nung una, dadalawin ni God, pinaparusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi na napopot sa kanya. Sabi sa Ezekiel, ang anak hindi magdurusa dahil sa kasamaan ng ama. Niyang ama ay magdurusa dahil sa kasamaan ng anak. So paano po nangyayari? Merong sa spiritual world, kapag namatay yung taong nagkasala, hindi naman po namamatay yung espiritu. So, halimbawa po, sabi natin, espiritu ng karamdaman, espiritu ng sugal o sabong. Alam niyo po ako, sabongero ako, kasi yung tatay ko sabongero. Lolo ko sabongero, tatay ko sabongero, ako sabongero. And yung lola ko namatay sa sakit sa puso. So yung mga tita ko, yung anak po niya namatay po sa sakit sa puso. Paghinga, puro puso komplikado. Dalawang tita ko. Ngayon, yung tito ko nagkasakit sa puso. So yung nanay ko may sakit sa puso. So pagdating sa akin, kailangan ko rin ba magkaroon ng sakit sa puso? Ako po ay nagkaroon ng problem sa heart din. So ngayon, paano nakikita nyo? Inherit to. Generational to. Malamang may kasalanan. Kasi kay mga lola, sumamba talaga sa mga ribulto, sa mga Diyos-Diyosan. Nag-practice ng pagsamba sa mga ganyan. Gumawa ng mga albularyos, ganyan. Nagano kami. So kasalanan. So ngayon, yung espiritu nila, espiritu ng demonic spirit, na nag-influence nung time na yun sa kanila, tumalon po yan sa akin, sa amin. So ngayon, kung gagawin ko yung kasalanan,
na ginawa ng aking magulang, ng aking tatay, yung spirit na doon na sa kanya, nasa akin. At dahil sa ginawa mo yung kasalanan na yon, paparusahan ka ni God. Nakuha niyo po mga kapatid. Nung na-born again tayo, tayo yung pumutol doon sa kasamaan na yon. Sinasabi natin, hindi na ako involved sa anumang kasamaan na gawa na aking mga ninuno dahil pinuputol ko na ito dahil ako'y kay Kristo na. So hindi na tatawid sa akin yung espiritu na yon na nag-influence sa mga magulang ko para gawin yung kasalanan na yon at tumawid sa akin para mag-udyok sa akin na gawin ko yung kasalanan. So kung hindi ka gumawa ng kasalanan, hindi ka naman papanagutin ni God eh. Kasi pinutol mo na yung ugnayan mo eh. Pinatawag ka na ng Panginoon. So yun is mapuputol na. Na yun, mawawala na sa iyong, hindi na ma-inherit mo o nung mga susunod na generation mo. So ano yung dadalawin ni God? Kaya sinasabi dito ni Ezekiel, yes, kung gagawin mo yung ginawa ng magulang mo, malamang at sa malamang talaga, meron kang consequences. May talagang mangyayari sa hindi maganda. Pupuntahan ka talaga para magkaroon ka ng yung resulta nung nagawa mo dahil ginawa mo rin yung ginawa ng mga magulang mo. Oh. So sa atin, bilang anak ng Diyos ngayon, tayo yung puputol doon sa henerasyon na yon and hindi na po yan makakaabot sa mga anak natin dahil yung spirit na yon wala na. Hindi naman po yung hindi naman po yung genetic eh. Hindi naman yung by DNA eh. Spiritual naman yung tinutukoy diyan. Ini-influensyahan ka, i-influensya ng tao para gawin din yung ginawa ng magulang. Kaya sinasabi, ay, yan ng tatay niya, yan din yung ganyan din yung kung ano yung puno siya ang bunga, yan yung maging ayan din yung gagawin niyan. Hindi po, hindi mo tatanggapin yan. Oh, ito pa po, sinabi mo may sakit sa puso, diabetic, yung lola mo. Sabi ng doktor, may ano ba kayo? Meron ba kayong history na diabetes? May history ba kayo ng sakit sa puso? Ay, opo eh. Kaya pala, ano yan? Na nakuha mo yan doon sa kanila. Huwag po kayong papayag. O, hindi po pwede yan. No? Wala ako niyan. So, paano nakapasok sa'yo? Dahil sinabi sa'yo, tinanggap mo, nakapasok sa'yo. So, paano mo tatanggalin sa sarili mo? Di tatanggihan ko yan. I rebuke that in Jesus' name. Wala akong karamdaman na ganito. Dahil yan is pinutol ko na sa buhay ko. Nakakat na sa buhay ko. So, kung bunga man yan ng kasalanan, pinatawad ako ng Panginoon at hindi na makakapekto sa akin. Amen po ba mga kapatid? So, malawak po ang salita ng Diyos at lalo na ang spiritual world. Okay, so next, doorways through sex. Sabi po sa 1 Corinthians 6:18-19, umiwas kayo sa pakikiapid. Bawat kasalanang maaring gawin ng tao ay nasa labas ng katawan, ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? So ang sex is God's gift to man. So, ito po ay regalo ng Diyos sa atin. So ito po ay kailangan pinapractice o ginagawa in the bonds of marriage. So lahat po, any perversion dito sa act na to is a doorway. Ano po ba yung mga doorways? If you do adultery, fornication, incest, homosexual and lesbianism, yung transplant, pornography, fantasy, abortion, sexual abuse and abuse, yung mga oral sex, ganyan po, and yung sex with animals sa ibang mga bansa. Meron ganyan. Sabi po sa Romans 13:14, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust.
So kung halimbawa po mga kapatid ko, meron man kayong panaginip, nanaginip kayo na meron kayong ka-sex sa dream, tapos asawa niyo, "Ay asawa ko naman 'to, eh." Hindi po totoo 'yun. 'Yun po is succubus o incubus spirit. Mga demons po 'yun na nagpapanggap lang sa panaginip. So ibig sabihin meron kayong spiritual wife or spiritual husband at 'yun po ay demonic. So kapag kayo po ay merong experience na ganyan sa inyong mga panaginip, kailangan niyo po magpa-pray. Kasi meron na po kayong covenant niyan, then spiritual. Oh, pwede niyong manipulate yung inyong buhay mag-asawa, pwede kayong magkaroon ng problema, mag-away. Oh, naranasan ko po 'yan, no. Incubus. Ang sabi sa akin nung nakita sa akin na meron akong sumasama sa aking babae, spiritual, sabi niya sa akin, "Madalas ba kayo nag-away ng girlfriend mo? Gusto mo ba siyang hiwalayan?" Eh, talaga pong gusto ko ng gano'ng time na 'yon. Eh, sabi niya sa'kin, "Merong spirit na sumasama sa'yo." Oo, hanggang sa napanaginipan ko po siya, habang napanaginipan ko siya, nasa ibabaw ko po siya at inaabangan niya ako pag-uuwi ako sa bahay. So, may time po 'no, habang tumagal po 'yung nangyayaring 'yon, meron na pong tumatawag sa akin na papa, ano, tinatawag niya akong papa, biruin niyo po spiritual, oh. Siyempre demons po 'yun nagpanggap na anak mo, oh, kasi nga gagawan ka nga niya ng ano, ng kasinungalingan na nagkaroon ka ng marriage o covenant dun sa dream mo na mukhang magandang babae, no, sabi mo ganyan. Tapos nagkaroon kayo ng anak, demons din po 'yon. So may mga ganyan pong nangyayari sa spiritual realm at may mapag-pray po kami mga ganyan din maliban din po sa akin. Kung meron pong mga ganyan na nakaka-encounter, eh, asawa ko naman na pinapagalipan ko, eh. Hindi mo po asawa 'yon, demons po 'yon. Oh, so let's pray para po, cast out po 'yan, renounce, any 'yan. Amen. Hallelujah. Okay, so next po 'no. Okay, yung incest po 'no, meron po ditong kuwento rin about sa incest. Incest, sex between or among family members. Ito pong nangyari. Meron po nagpa-pray sa akin ngayon. Habang nagpe-pray kami, may manifestation po ng demons. Demon of lust yung nag-manifest. Tapos, may inimpress sa akin si Holy Spirit, ang sabi sa akin ng Holy Spirit, nag-sex sila, may nangyari sa kanila ng pinsan niya. Yun po sabi ng Holy Spirit sa akin. Ngayon, sabi sa kanya, may nangyari sa kanya. Alam mo, eksakto pati pangalan po sinabi ng Holy Spirit. Siyempre, marami siyang pinsan eh. Ngayon, eksakto po sinabi din ng Holy Spirit yung pangalan. Kaya nung sinabi ko sa pray ko, may nangyari sa inyo ni ganito. Umamin po siya. Alam niyo po, nag-manifest yung demons. Ang sabi po ng demons, pumasok kami sa kanilang dalawa. Desire of the flesh. So pumasok yung demons kasi meron siyang desire at dahil may desire sila, nung pagpasok ng demons, mas naudyukan sila na gawin yung mali. Kaya nga pag nagalit ka at nakita ng demonyo na may galit ka, papasok yung demon of anger, mas lalo ko pang magagalit. Kapag nainggit ka, nakita ng espiritu ng inggit, lalo kang maiinggit. Kaya po, nagpe-pray, sabi ng demonyo sa akin. Pumasok kami sa kanila. Kailangan ko kasi may hold yung demons, may doorways. Yung demons doon sa tao, sabi ko. Nung sinabi ko sa kanya, o sige, humingi ka ng tawad. Kasi alam mo mali yung ginawa mo. Alam po, talagang umiyak siya, ganyan. Hingi ng tawad. And then saka ako kinas out yung demon of lust. Nawala po yun. Kinabukasan, tumawag yung kapatid, sabi sa akin, nagalit sa akin yung kapatid ko kasi sinabi ko raw sa'yo, yung nangyari sa kanila, dalawa lang naman kami nakakalam noon, ako lang sinabihan niya. Sabi ko, wala ka naman sinabi sa akin. Si God, si Holy Spirit nagsabi sa akin, no? Gusto kong makalaya nung
kapatid mo. Imagine mo mga kapatid, gusto mong makalaya pero hindi mo sinasarado yung pintuan. Hindi ka humingi ng tawad sa ginawa mo. Gusto mong makalaya. Oh, so nakalaya po siya. Praise God. Alam ko si God na rin yung yung gumawa ng paraan. Napag-pray ko po, nagkaroon po ako ng pagkakataon na mag-pray yung pinsan niya. Ang galing po ng Lord, no? So ngayon, dahil nalaman ko yung kanilang ginagawa, nagkakaroon ako ng judging. Parang ginajudge ko tong babae. Nung nagpa-pray siya sa akin. Ano po, nung nag-pray po kami, no? Nagpe-pray kami. Pinatanggap po siya kay Lord Jesus Christ, yung forgiveness. Lahat po nagawa yung process natin pagdating sa forgiveness and receiving the gospel. Nangyari po, nung napatawad na siya, nung sinabi ng Lord na yung forgiveness, nag-confess na siya ganyan, hindi niya po sinabi yung yung nangyari, hindi niya po sinabi. Basta sabi ko lang, yung lahat ng kasalanan mo, ganyan. Hindi yan na po. Gano'n siya, confess, and nagkasa forgiveness. Tapos meron pa rin akong nagja-judge pa rin ako sa kanya. Naku, ito pala ginawa ito, ganyan. Sabi sa akin ng Lord, pinatawad ko na siya. Uy, pinatawad ko na yan. Parang gano'n. Sometimes, alam mo, pinatawad ng Diyos and we still judge ng tao. Narinig mo, sumasama sa'yo, nag-Bible study, humingi ng tawad, and still, yung old life, old self pa rin niya yung nasa isipan mo. I always remind us, no? Paalala lang po sa atin lang. So, let's see those people kung paano sila nakikita ng Diyos. If God forgive them natin sila. Huwag natin sila tingnan sa kalagayan na gano'n. Amen. So, masarap pong i-rebuke ng Panginoon. Napakasarap pong ma-rebuke ka ng Panginoon. Kasi doon ka matututo to be humble, in humility to other people, na magbigay ng ganong klaseng character ni God. Amen po. Hallelujah. Okay. So, kaya pa po ba mga kapatid? Sawayin niyo lang po ako kasi meron pang ilan. Sabihin niyo po pag ayaw Sinasaway nila. na po kita. Ay, sorry po. Um, De, Pastor, ituloy po natin para hindi siya mamadali kasi 1 hour na. okay. No? So, lang po na lang to, mga 4 na lang siguro. Okay. So, next po is yung doorways through addiction. Doorways through addiction. So, addiction takes in many forms. Pwedeng food, pwedeng drugs, or basta yung sobra. No? So, yung pagkain po, yung other chemicals, organic or inorganic man yan, kailangan po in moderation po tayo. So, yung addiction can be stop o yung best way, yung antidote po nito is yung prayer and fasting. No, sobra na ako sa TV, addict na ako sa Korean novela, K-drama, addict na ako sa Netflix. Tigil ko to, mag-pray and fasting na ako. Kasi iba na yung lumalakas sa akin, lumalakas na yung flesh, hindi na yung spirit sa aking buhay. No? Spirit is always willing, sabi ni Jesus Christ. The spirit is willing, but the flesh is weak. Ang spirit hindi po humihina, hindi po lumalakas. Lagi po siyang malakas. Kaya lang, hindi lang nagmamanifest yung kalakasan na yon kasi konti lang yung dumadaloy dahil po napipigilan yung addiction, kung ano yung pinapakain natin. Kung ano yung pinapakain natin, yun yung nagpo-flow. Yun yung gumagana ng mas malawak o mas malakas. So kung spirit, ang Holy Spirit, ang espiritu natin, perfect, holy, no? So hindi po yan nanghihina. Hindi po nanghihina. Yung flesh natin ang mahina. Ang espiritu hindi nanghihina. Kaya lang, ang nangyari, piling mo mahina kasi hindi po dumadaloy. Kunyari barado. Hindi po dumadaloy sa yung katawan kasi barado nga. Kasi ito yung pinanood ko, ito yung ginawa ko, ito yung binasa ko, pinakinggan ko. So hindi po nakakadaloy. Imagine niyo po yung tubo na barado.
O, andun yung pressure, andun yung flow. Hindi naman nabago yun eh. Pero humina yung labas kasi may bara. So ating espiritu, ganun din po yun. Ang Holy Spirit, di naman, ano yan eh. Hindi po nawawalan ng kapangyarihan yan eh. Yan ating espiritu, nandun ang Holy Spirit. So, nalilimit niya yung kayang gawin ng espiritu dahil sa ginagawa natin. Pero yung mawalan po siya ng power, manghina po siya, wala po, hindi po nanghihina ang ating espiritu. Ayan po, no? So, meron pong first category ng addiction. Una, walang food, walang drug na hindi tinitake, pero doon pong ang ano po ang kanyang epekto ito sa behavioral characteristic. Kung mga mapapansin mo na lagi naghuhugas ng kamay. Tapos ang habit mo na manood ng mga porn. Magtingin ng mga pictures, mga stories, naging habit mo na. Yun po yung first category. Second category, yung intake of food. Yung drugs, pero hindi po not chemical. Halimbawa po, pag kada may pain ka, pain reliever. Ay, masakit ang ulo ko, gamot ka agad. Doon ka na, nakabase ka doon, gamot ka na ng gamot. Doon ka na nakaasa sa gamot. Meron ka ng pang 1 taon na paracetamol sa bahay. Addiction na po yon na doon ka na nakaasa, doon sa kagalingan mo. Or sa mga nag-crave ka sa pagkain. Ano po yan? Sa sweet, sa salt, sa salty food, sa sour, sa anumang pagkain na gustong-gusto mo na parang nagagalit ka pag hindi mo nakakain. Katakawan na po yun. Spirit of gluttony o kasibaan. Ayan. Next po is yung third category natin, ayun na, nagtitake ka na ng chemical. Addict ka na sa sigarilyo, addict ka sa alcohol, addict na sa bawal na gamot. May mga kategory po yung addiction. So lahat po yan pwede natin isarado. And next po yung doorways to ungodly soul ties. Ano po ba yung soul tie? A soul tie is a relationship either rightfully bonded or subject to bondage. Example natin dito, si David and Jonathan, bonded po sila pero godly soul tie. Sabi po sa 1 Samuel 18 verse 1, pagkatapos niyang makapagsalita kay Saul, ang kaluluwa ni Jonathan ay napatali sa kaluluwa ni David at minahal siya ni Jonathan na gaya na kanyang sariling kaluluwa. So yun po is a godly soul tie. Pero natin si David and Saul is merong ungodly soul tie. Ano ba yung common doorways through godly soul ties? Ungodly soul ties. So ungodly soul ties in family life, parent and child. Diba yung nabuso ang anak, sinaktan ng anak, hindi maganda relasyon, husband and wife, sakitan, diba? Murahan, ganyan, siblings, manipulation, yun, same abuse din. Nung bata po ako, wala po kami magandang relasyon ng aking tatay. Kaya po nung time na tinatawag ko si Father God, hindi ko po siya matawag na ama. So ang problema pala doon is yung relationship namin ng aking earthly father. So sinettle ko po yun kasi sabi ni God, patawarin mo yung tatay mo kasi hindi mo alam kung ano yung pinagdaanan niya sa lolo mo. So kung meron mang nanakit sa inyo, kapatid man, kamag-anak man, tingnan ninyo kung ano yung nangyari sa buhay nila kaya sila naging gano'n. And forgive them sa kanilang mga nagawa. Kasi yun yung gusto gagawin ni God sa kanila. Amen. So ano po ba? Ano pa ba? Doon sa marital relationship, yun nga po, sex is a spiritual act. Kapag tayo, kapag ang isang tao is naka-share through sexual, napapasok po sa kanya yung spirit nung nasa tao. Na paano kung magkukulang pala, hindi mo alam, o kaya may nagka-practice sila naka-sex outside marriage,
lahat po ng espiritu, nandun na sa buhay mo, nag-iikutan na po yan. Tapos meron kang asawa, sex ng asawa mo. So yung espiritu dun sa third party, iikot na po yun. Iikot na po yun. Makakapunta na po yun sa inyo. Sa pamilya, no? Mabubuo na po yun. No? So may mga nangyayari pong ganyan na kailangan pong isarado, i-break natin sa ating buhay. Sabi ni Jesus Christ sa John 18 verse 11, as the Lord Jesus said to the adulterous woman, go and sin no more. Ayan, konti na lang po. Talaga. Doorways through martial arts. So pati martial arts meron, no? Martial arts in any form, either sports or form of exercise, was originally taken from Eastern pagan religious rites or form of worship. Sabi po dito, it appears physically profitable, but the movements and rhythm represents gods and goddesses unknown to the practitioner. No? In Greece, even in biblical times, they were called curious arts. Meron po pinag-pray yung aking senior pastor. Hindi po nila alam na magaling sa taekwondo yung pinag-pray po nila. Ngayon, nag-manifest po yung yung spirit doon. Talagang pinagsisipa po sila eh. Talsik po yung mga upuan. Kaya sabi niya, hindi na ako pag-aalamin ko muna kung marunong mag-karate o mag-taekwondo. Biroan po namin na gano'n. Dahil po sa kanilang experience. Ayan. Next po is yung doorways through rock music. Hindi lang po siguro rock music, pati sa ating pinapanood na rin. Satanic music most of the time is played with subliminal, suggestive messages about rebellion. Merong rebellion, mga double meaning, sex, suicide, diba? Drug, addiction, cursing. Marami po, no? Sa ganyan mga uri ng musika. So, curse should be given to the music being selected. So, kailangan mapanuri tayo, lalo na po sa mga anak natin. Kung ano yung pinapakinggan nila, pinapanood nila. Be strict in the lyrics. Kailangan mo munang, ang ganda ng tunog eh. Ang ganda ng beat. So, yun yung akala natin. Pero, yung lyrics, yun yung pinaka-importante. Kailangan makita natin, malaman, ano ba ang lyrics dito sinasabi ito? At makita po ninyo, nag-i-invite po yun ng spirit. Amen? Parami pong ganyang musika ngayon na kasama pa ang Panginoon sa kanilang kanta, na kine-curse ang Panginoon. Nakakalungkot po yan, pero we do not tolerate yan o hindi natin yan i-entertain bilang mga Kristiyano. Alam niyo po, alam niyo po, may mga palabas na ginagamit yung pangalan ni Jesus Christ, nang walang pakundangan. Alam niyo po, pag nanonood naman po ako ng mga movies, pero kapag nabanggit ang pangalan ni Jesus Christ na may kabastusan para sa akin, pinapatay ko na po yun, hindi ko na po pinapanood yun. Kasi meron po mga ganyan na ginagamit in vain, iba yung pangalan ng Panginoon. So yan po, wag niyo na pong panoorin yun. Kapag once na may ganun, patayin niyo na yung TV niyo, hindi pa na may palabas. Diba masakit po sa damdamin? Tama? Lahat tayo nasasaktan eh. Kapag yung pangalan ng Panginoon parang nababastos at nagagamit naman, hindi naman sanang gamitin na ganun. So nakakaramdam po tayo ng kalungkutan. Naiinis tayo, ayoko nang panoorin. Kahit pa maganda yung pelikula, mga kapatid. Isa sa pinaka napanood ko po na merong ganyan is yung Green Lantern. Talaga po hindi ko na po tinapos yun. Dahil napaka-foul, napaka-unclean ng mga languages, and then yun nga, kay Jesus Christ. So, iwasan din po natin yung mga ganong panoorin at yung musika ganyan. Okay, next po, doorways through fraternities and sororities. So, meron po bang na-involve sa fraternities and sororities? So, kasi po, meron po dyan yung sa bloodletting, meron po yung mga sumpa, may mga oaths and pledges, meron initiation, yan po yung occultic rituals. Directly po yan na nag-o-open sa mga student o members ito
na makapasok yung demons. And yung mga members na nag-pledge and loyalty dun sa spirit, no? Dun sa founder, this spirit is actually a demon. Okay? So ako po ay napasama sa grupo ng guardians. So alam niyo ba yung guardians? Alam niyo po ba ang history ng guardians? Ang dati po pangalan ng guardians is ay Diablo. Di ba? Ito lang pangalan, no? Eh maraming maging Christian. Ay, wag natin Diablo kasi baka wala sumama sa atin. Guardians na ilagay natin. Pero po history noon, Diablo po yung pangalan. So naging member po ako noon. So meron po kaming initiation. Pinatakan po yun ng kandila yung aking likod, ganyan. No? So, nakapag-open po ng doorway. So nagpag-submit ka dun sa leader, founder. No? So yun po, no? Nag-renounce po ako noon. Magkas ng forgiveness niya. No? Kaya po nung ako ay dinideliverance, kaya mga kapatid, sabi ko sa inyo, sa dami ng mga unclean spirit na aking nahayaan na pumasok sa akin, talagang ako po ay gulong suka. Matulog po dito may sa bahay namin. Wait lang. Lilipat lang ako ng pwesto. Ayan. Okay, so last na po ito. Last na. Doorways through familiar objects or cursed objects. 2 Chronicles 29 verse 16. Ang mga pari ay pumasok sa loob na bahagi ng bahay ng Panginoon upang linisin ito at kanilang inilabas ang lahat ng karumihan na kanilang natagpuan sa templo ng Panginoon tungo sa bulwagan ng bahay ng Panginoon at kinuha ito ng mga Levita at inilabas ito sa batis ng Cedron. So meron pong mga cursed objects sa bahay ng Panginoon, inalis po lahat yun ng mga pare ng mga Levita. So, idols, mga Diyos-Diyosan, Deuteronomy 7:25 to 26, iyong susunugin sa apoy ang mga larawang inanyuan na kanilang mga Diyos, huwag mong pagnanasaan ang pilak o ang ginto na nasa mga iyon, ni kukunin mo para sa iyo upang ikaw ay huwag mabitag nito sapagkat ito'y karumal-dumal sa Panginoon. Huwag kang magpapasok ng karumal-dumal sa iyong bahay. Baka ikaw ay maging isang isinumpa na gaya nun. Lubos mong kasuklaman iyon at kamuhian iyon sapagkat iyong bagay ay isinumpa. Amen. 1 Corinthians 10:19-20. Ano kung gayon ang aking sinasabi na ang handog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan o ang Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Hindi. Sinasabi ko na ang mga bagay na inihahandog ng mga pagano ay kanilang inihahandog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo'y maging kasama ng mga demonyo. Amen. So, meron pong mga bagay, mga cursed jewelry, paintings, mirrors, objects, things, no? Na hindi natin alam, baka ito po ay nasa loob ng bahay natin. Mga amulets, mga binibili natin sa mga ibang bansa na mayroong mga curse, may mga ito po yung sinacrifice, ito po yung inalay na mayroong spirit po involved. Lalo na po yung mga anting-anting. So, mga cursed jewelry, madalas po yan yung mga pinamamana. O kaya any object na merong occult background. Usually po mga second hand, yung mga antiques na hindi natin alam na meron palang involved na spirit. O, ayan. Ano pa ba? Yung mga laruan, mga fairy tales, mga paintings, mga ornaments. O, meron po mga ganyan. O. Ngayon po, meron kami sa bahay dati na, kaya niyo po si Winnie na po. Si Winnie na po may sungay tapos may hawak pang pumpkin. So, ang ginawa ko, tinanggal ko yung sungay niya. Kinuha ko yung pumpkin, tinapon ko. Yung anak ko po, last December, yung aking asawa bumili ng, ano ba yung laruan? Ano ba yung usong laruan na demonic?
Limutan ko yung pangalan niya. Yung maliit lang. Ano ba yung last na Labubo, nauso? Pastor. Yun, Labubo. labubo. So, bumili po yung anak ko binili po ng asawa ko yung anak ko ng labubo. Nung dumating sa akin ko, ba't bumili ka ng ganyan? Hindi ba alam demonic yan? Ang gano'n sa kanya. Gusto ng anak mo eh. Hindi kahit gusto niya. Hindi yan pwede sa atin. Sabi gano'n, mga Christian tayo. Sabi gano'n. Tapos nasa deliverance pa ako. Sabi gano'n. Hindi yan pwede sa atin. Isayang yan, 300 plus yung bili ko dyan. Sabi gano'n. Pwede, para matigil ang usapan namin kasi baka mag-away kami. Hinayaan ko na muna po. Ang ginawa ko ng gabi, nung natulog yung anak ko, kinuha ko, tinapon ko sa basurahan. Kinabukasan, hinahanap po nilang mag-ina. Nakita mo ba yung yung labubo? Sabi, hindi ko nakita. Sabi siya, may demonic yan eh. Tingnan mo, nawala. Tingnan mo na, hanapin nyo na niya, baka hindi pa ako umamin talaga kung tinapon ka, hindi ko umamin. Itong linggong to, nung nakarang linggo, napag-usapan namin ng asawa ko. Kasi, nung nanonood kami ng YouTube, bigla lumabas yung labubo. Tapos sabi sa iyo, alam mo ba kung ano nangyari sa labubo ni Saint? Tinapon ko talaga yun. Kaya nawala ng kagad ng isang araw. So lahat po yun, wag po tayo natin encourage. Tangkilikin, o ano man, mga bungo, ahas, o ano pa man, na hindi naman po sasalamin sa ating pagkakristyano sa Panginoon. Bakit yung magsusuot ng bungo, na damit na may bungo, spirit of death yan. Bakit ka magsusuot na may mga, mga cartoons o mga ganyan. Hindi po, hindi po natin gagawin yan kasi tayo po ay Kristiyano. Believers po tayo, tayo ni Kristo at hindi lang ano pa man. Last time po, may pinuntahan po akong 2 bahay sa Taytay at Antipolo. Nag-house cleansing po ako doon. Doon po sa pangalawa, doon sa Antipolo, yun po ay mga Kristiyano na. Matagal na, 30 years na po na Christian. And then pag-akit po sa kwarto nila, alam niyo po nakita ko, meron pong bungo, merong dragon, meron kung anong-anong objects na gusto po nila sa deliverance. Sabi ko, if you want na lumakad o mag-minister as a deliverance minister, hindi kailangan yan. O kahit naman hindi ka mag-minister as a mag-deliverance, hindi man yan, hindi mo dapat, wala dapat sa bahay yan. Sino ba ang sumasalamin yan? Tayo is ambassador of Christ. Diba? In this world, we are ambassador of Christ. Diba? Ang gusto, makita sa atin si Kristo, we are the light of the world. Pero bakit meron ganyan sa iyong bahay? Kasi isipin mo rin, di ba? Kailangan maging Christian na Christian yung bahay natin. Amen po ba, mga kapatid? And then kung may mga diskumpiyado po kayong mga gamit sa bahay, pwede po natin i-discern yan. Kung meron yan, activity, demonic, madidesign na po natin yan to the Holy Spirit. Sabihin po sa atin yan. Ayan, yung nga pong pinag-pray ko rin sa deliverance, nagsuot lang po siya ng mga ng damit na puro bungo. Actually, sabi ng kanyang asawa, Pastor, lahat po ng damit niya may bungo. Sabi ko, tanggalin mo yan, itapon mo, pamigay mo, or sunugin mo. Pero hindi ka na dapat nagsusuot yan. Kasi kung Christian kasi nasabi, ang Diyos natin is Diyos ng buhay. Kapag nangyari sa kanya, hindi po siya nakakabiyahe. Takot siyang bumiyahe, takot siyang lumabas ng bahay, takot na siya sa lahat ng bahay, takot siya. And yun po yung ginagawa ng spirit of death, spirit of fear, kasama. And then after po doon, yun, nakalaya po siya kasi nakabiyahe na po siya doon. And nag-testimony po siya sa akin, sa kanyang naranasan, sa kanyang kalayaan. So, ayan po mga kapatid, no? Kung mga ganyan po kayo student, pwede po tayo mag-usap-usap dyan. And tulungan po natin ang isa't isa. So, hanggang dito na lang po ako. Tapos na po na kung prayer, no? Pwede po ba kayo mapag-pray? Mag-cast out lang. If ever na meron man involvement sa bawat isa sa atin, papayawan lang po natin, no?
At kung gusto niyo po ng private, pwede naman po tayo magkaroon ng conversation private. Pero mag-pray na rin po tayo ngayon. Sige po, tayo mag-pray. Thank you, God. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit, in Jesus' name. Father God, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa karunungan, kaalaman, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ. God, sinasarado po namin anumang doorways sa aming buhay, sa anumang involvement, Lord God, in the mighty name of Jesus Christ. Now we invite the Holy Spirit. We acknowledge the Holy Spirit to present or to remind us kung ano man po, Panginoon, ang mga naging involvement namin sa mga doorways na nabanggit namin ngayong gabi in Jesus Christ's name. Holy Spirit, oh Holy Spirit, help us right now in Jesus' name. Father, we ask forgiveness sa any occultic doorways sa buhay namin, Panginoon, in Jesus' name. Lord, anumang involvement namin sa horoscope, fortune telling, Lord God, consultation sa albularyo's, Lord God, Ouija board, spirit of the glass, Lord God, consulting the dead, astrology, astral projection, spells, Lord God, in the mighty name of Jesus Christ. Lord, humingi kami ng tawad. Nalalaman man namin ito, hindi po namin nalalaman, Panginoon. We ask forgiveness in the mighty name of Jesus Christ. Ito po aming tinatakwil sa aming mga buhay in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus, Holy Spirit, Lord, Ikaw po ay kumilos sa amin in the mighty name of Jesus Christ. Lord, thank you, God. Shikarabarasanda. In Jesus' name, Father God, we ask forgiveness, Lord God, any involvement, Lord God, do sa New Age, Lord God, in Jesus' name. Lord, kung meron po kami na practice or nakapag-practice kami ng yoga, in the mighty name of Jesus Christ, Lord, if we experience, Lord God, mind control, hypnosis, in the mighty name of Jesus Christ, Lord, budol, something, Lord God, na ginagamitan ng mind control, in the mighty name of Jesus Christ, Father God, we ask forgiveness in the mighty name of Jesus Christ. In Jesus' name, tinatakwil po namin ito lahat sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Any childhood doorways, Lord God, any traumatic, Lord God, experience, every scary encounters, Lord God, demons, Lord God, nung kami mga bata pa, in the mighty name of Jesus, fear of monster, ano man nakita namin, Panginoon, mga bangungot, panaginip, Lord God, in Jesus' name, Lord, tinatakwil namin ang takot, pinapatawad namin, Lord God, yung mga taong nanakot, nagdala sa amin ng traumatic experience, in the mighty name of the Lord Jesus Christ, now, in Jesus, Karashikaraba, in the mighty name of the Lord Jesus Christ, Lord, tinatakwil namin ito lahat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. Father God, Lord, anumang doorways of inheritance, Lord God, we are not bound, we are not in bondage sa mga ungodly, Lord God, sa mga sumpa, sa mga karamdaman, sa mga kasalanan, Panginoon, na nagawa ng aming mga ninuno, in the mighty name of Jesus Christ. Father God, pinuputol namin ang anumang kaugnayan, anumang doorways sinasara namin, in the mighty name of Jesus Christ, at ang espiritu ng karamdaman, espiritu ng kahirapan, in the mighty name of Jesus Christ, itinatakwil namin ito sa pangalan ni Jesus. We are blessed and not cursed in Jesus' name. We are healed and we are not bondage in sickness and disease and poverty in the mighty name of Jesus Christ. Tinatakwil namin ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, and we break every demonic, Lord God, influence sa aming buong pamilya in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord, we ask forgiveness. Lord God, if we open a door for demon of lust through sex outside marriage, Lord God, in Jesus Christ's name. Hallelujah. Thank you, God. In Jesus' name, Lord, tinatakwil namin, Lord God, ito sa buhay namin at humingi kami ng tawad
sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, tinatakwil namin ang spirit of lust in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Father God. In the mighty name of Jesus Christ. Lord, every demonic, Lord God, sa aming panaginip na nakaranas po kami, Lord God, ng sex through dreams in Jesus' name. Lord, we renounce that in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Itinatakwil namin yan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, Lord, in Jesus' name. Come out and live in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, God. Lord, any doorways, Lord God, namin nabuksan through addiction in the mighty name of Jesus Christ. Father God, in Jesus' name, sa alak, sa sugal, in Jesus' name, sa tamis, Lord God, sa mga pagkain na kami po ay lagiging matakaw na, hindi walang control. In the mighty name of Jesus Christ, Lord, help us, Panginoon, to have a time for prayer and fasting in the mighty name of Jesus Christ to overcome this addiction, Father, in the mighty name of Jesus Christ. Holy Spirit, help us in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. And Lord God, any ungodly soul ties na amin pong na kami po ay meron sa pangalan ni Jesus, sa aming mga magulang, sa aming mga asawa, sa aming mga kapatid, kaibigan. Lord, every ungodly soul ties in Jesus' name through anger, hatred, in Jesus' name. Lord, we cut that in the mighty name of the Lord Jesus Christ. In Jesus' name. Lord, kami po ay nagpapatawad at tinatakwil ang anumang ungodly, Lord God, na aming nagawa, Panginoon, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. In Jesus' name. Lord, anumang mga napanood, napakinggan, na papasok namin sa aming buhay, sa aming bahay, in the mighty name of Jesus Christ, through music, through sa aming mga pinapanood, Panginoon, we ask forgiveness and tinatakwil po namin ito sa buhay namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Any involvement sa fraternities, sororities, groups, Lord God, na hindi po nag-glorify ang iyong pangalan, hindi po gawain mo ang nagagawa, Panginoon, in Jesus' name, lahat po ito ay hiningi namin ng tawad at pinuputol namin sa aming mga buhay, any initiation, rituals na nagawa namin sa aming katawan, sa aming buhay, in the mighty name of the Lord Jesus Christ, ay aming tinatakwil in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. Thank you, Father, in Jesus' name. Thank you, God. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, let the Spirit and fire ngayon, dumaloy ngayon sa bawat isa, magmula ulo hanggang paa sa pangalan ni Jesus. Any paraparnalias, any weapons, lahat na nakalagay sa ating katawan sa pangalan ni Jesus, be destroyed by the Spirit and fire in Jesus' name. Now, I command every spirit na tinakwil ng bawat isa sa kanilang mga buhay, in the mighty name of the Lord Jesus Christ, I command you now to live in Jesus' name. Now, come out, live, go in the mighty name of the Lord Jesus Christ. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Go in the mighty name of Jesus Christ. Go to the pit at wag na kayong babalik sa pangalan ni Jesus. Holy Spirit, we invite you in Jesus' name doon sa mga place, sa mga room ng aming katawan, ng aming kaluluwa, Lord God. Ikaw po ang siyang manahan, ang iyong pag-ibig, ang iyong apoy, Lord God, para po sa iyong mga gawain, sa salita, sa panalangin, Lord God, in the mighty name of Jesus Christ. In Jesus' name. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, na ikaw aming Diyos na mabuti. In Jesus' name, Lord God. Hallelujah. Lord, binabalik ko po
ang lahat ng papuri, parangal, pagluwalhati, Lord God, sa kataas-taasan Diyos na aming Ama, in Jesus Christ's name. Thank you, Holy Spirit. Amen.